Bantay panahon po tayo. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Una sa lahat po, ano ho ba yung kaibahan at pagkakapareho ng nararanasan po nating pag-uulan ngayon sa nangyari hong pag-ulan? Dulot din ho ng habagat noong July 24 na nagpabaha sa marami hong lugar. Well, Connie, unahin natin yung pinagkaparehas nila, no? Yung July 24 na habagat ay pinag-iibayo nung bagyong Karina during that time. Samantala, itong kasalukuyang habagat na nararanasan natin dito sa ating bansa ay pinag-iigting naman ng isang bagyo na nasa labas naman na ating air responsibility. So, yun yung pinagkaparehas nila, no? Ang pinagkaiba lang, malamang na mas makonti yung inaasahan natin na paulan na dala nitong current habagat episode kumpara nung pinag-ibayo ni Karina. Pero hindi rin tayo dapat mag-relax, no? Kaya patuloy tayong nagmo-monitor at nag-i-issue nga ng mga localized na rainfall advisory, lalong-lalo na sa mga lugar na immediately affected nitong habagat, gaya nga ng Metro Manila, Zambales at Bataan. Hanggang kailan po natin naasahan ang maulan po na panahon? Well, dito sa Metro Manila, Connie, naasahan natin na posible hanggang ngayon darating na weekend ay makakaroon tayo ng paminsan-minsang pag-ulan na dulot ng habagat. Ganon din sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi nga ng Central at ng Southern Luzon. Kaya payo natin sa mga kababayan natin, yung may mga outdoor activity pa, no? As much as possible, kung hindi maiwasan i-cancel, ay siguro doon na magdala po ng payong na pananggalang sa ulan. So hanggang ngayong araw o hanggang bukas o buong linggo po tayo magiging maulan na? Posible, Connie, na hanggang sa darating na Sabado, may mga paminsan-minsang pag-ulan dito nga sa Metro Manila na dala nitong habagat na ito. Okay, ano po yung mga lalawigan muli, no, na kailangan pang maging mas alerto sa posibleng pagbaha kaya? Well, sa ngayon, Connie, may nakataas tayong yellow rainfall advisory sa Zambales, Bataan at Metro Manila. Ibig sabihin po niyan, may mga namomonitor tayong pag-ulan at malaki ang tsansa na makaranas ng pagbaha, lalong-lalo na yung mga low-lying areas. Kaya patuloy nga yung monitoring natin, issuance natin ng rainfall advisory at pinapayon din natin yung mga kababayan natin na patuloy din mag-monitor sa mga weather updates, rainfall advisory updates na magmumula nga sa Pag-asa. Sa ngayon po ba may mga namomonitor din tayong iba pang sama ng panahon sa loob at labas po ng Philippine Area of Responsibility? Well, aside dun sa binabantayan nating bagyo na may international name na Shanshan, nasa labas ng ating PAR, ay wala naman tayong nakikita na in the next 2 to 3 days, bagyong mamubuo sa loob nga ng PAR. Yun nga lang, inaasahan natin na posibleng manatili pa itong habagat at makaapekto sa nakararaming bahagi ng ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Marami pong salamat sa inyong update sa amin, Mr. Chris Perez ng Pag-asa. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.